Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo ulit? Welcome to my channel. Ako po si Melissa and sa sinuman pong baguhan po sa channel po natin. Paki-subscribe na lang po and paki-share na lang po yung video natin. Ako po si Melissa and sana po makagabay po ako sa inyo. Ang channel na to is pinag-uusapan po natin ang iba't ibang klase po ng spiritual. And sa ngayon, ang topic po natin is about po sa orasyon. Ano po yung orasyon? But then, bago po yan, let us declare the four names of God, which is Yahweh, Yahweh, declaring His love, His protection to cover all of us. And bawat isa po sa atin, naway basbasan po ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu. And on behalf sa lahat ng mga kasama ko, lahat po ng mga gamay ko, naway mai-share ko sa inyo, mai-convey ko sa inyo ang gusto kong sasabihin. Kasi ang video na to, lahat pa ng mga video ko is wala po siyang edit, wala po siyang and as I said, hindi ako masyadong marunong sa gadget. So, i-explain ko lang po sa inyo kung ano po yung nalalaman ko and sana po maiintindihan ninyo. So, yun lang po ang hinihingi ko sa aking mga gabay na nawa po is tulungan po nila ako na kahit pa paano po is mai-convey ko sa inyo ang gusto kong sabihin. But then, so ano po ba talaga yung orasyon? Actually, ang orasyon, hindi mo kailangan na ito'y isang Latin. Kasi ang ama namin, magiging orasyon po yan pag gawin po siyang mantra. So, ang orasyon exactly is mantra. Kung sabihin po natin sa Buddhist or sa mga Asian countries po na kung saan gumagamit po sila ng mantra paulit-ulit, no? But then, sa totoo lang, ako Filipino, ako diba, and Katoliko. So, ang rosary is also some kind of orasyon kasi paulit-ulit po yun, no? Basta yung isang word po niya is magiging paulit-ulit po siya, is magiging mantra po yun. Yun po yung orasyon. And, minsan sa Buddhist, ang alam ko is pag nagmamantra sila, is para po kailangan pong magiging numb or magiging steady po yung mind mo. Kasi ang mantra is meron po siyang vibration na kung saan ang mind mo is mag-hover siya sa kung saan hindi siya papunta doon sa daily thoughts po natin, no? And steady siya sa isang lugar. Hindi ibig sabihin na pupunta ka sa taas, pupunta ka dito, pupunta ka sa isang dimension, no? You just hover, parang naka-steady po siya. Nasa present siya, now. So, kasi sa akin kasi mas ako doon sa meditation, mas ako sa pero sa atin po ng mga Katoliko, sa atin po more on verbal tayo, kailangan mo siyang i-pronounce, no? And ang Latin actually, or ang orasyon, as I said, is hindi mo siya kailangan na Latin siya. Kasi sa totoo lang, ang orasyon po na ginagamit ninyo, hindi po yan Latin, kundi pangalan po yan ng lahat po ng espiritu, no? So, lahat na yan ng mga kinulong ni King Solomon, yan ay po yung mga pangalan po na yan. And ang Yahweh actually is WHWH, and the same thing with Yad, Hey, Vav, Hey, the same thing with Yahweh, and the same thing with Jehovah, same thing with Elijah, no? So, lahat po yan is pangalan po ng Diyos Ama, Adonai, Shaddai, Tetragrammaton, lahat po yan is so, paulit-ulit po siya na magiging But then, kung alam mo, mas maganda po kasi kung alam mo kung para saan siya. So, ang sa akin, ay hindi naman mahalaga kung anong klase yung gagamitin mo. Ang pinakamahalaga kasi yun, ang hindi alam ng lahat is yung intention mo. No, ang intention mo, ba't mo siya pinopronounce at that time? No, and alam po natin na ang Latin is ginagamit po natin mostly sa iba na gusto mong saktan, gusto mong sakupin, gusto mong pasunurin sa lahat po ng gusto mo. I-implement mo yung feelings mo sa kanya. Kung galit na galit ka, so yung tao na yun, kapag inoorasyonan mo na siya, magiging magalitin ang taong yun, magkakaroon po siya ng problema sa
dugo niya kasi bigla na lang po siya magagalit, and babarahan po niya yung dugo dito sa likod, sa pataas na. So, itong tao na to, so magkaroon siya ng hypertension, magkakaroon po siya ng mataas na kolesterol, hindi na po nagdadaloy ang dugo niya. Kasi sa spiritual kasi, masabi ko sa inyo guys po na like katulad ko na every time po na mag-pronounce po ako or bubuhay po ako ng isang entity, like say for example po is like Haring Bakal. Ang Haring Bakal po is lahat po siya pangalan po ng entity katulad nito, no? So sa mga iba po na nakakuha po sa akin ng dasal or nakakuha po sa akin ng libreta po, no, ng lahat po ng dasalin is puro po siya pangalan po ng and paulit-ulit po siya: Rumizom, Horbinzom, Remimibos, Trimitrom, Blehoros, Hezerileri. So yan po actually pag ipopronounce ko po yan, nakikita ko yung nabubuhay ko. And sa iba na hindi po ganun ka-advance, hindi po nila alam yun. Basta lang po sila nagpo-pronounce po yun. And sa astral po, so hindi mo alam kung ano po ang nabubuhay mo. Like yung mga kinulong po noon ni King Solomon is like nabubuhay mo po yun. Kaya magtataka ka kung bakit ang mundo natin ngayon is in chaos na talaga. Kasi lahat po ng mga tao gumagamit na po ng mga pangalan or pulong sa Bisaya na kung tawagin. Puro pangalan po yan ng mga entity na dating tinapon na. No? Dating tinapon na atin binubuhay po natin. And then, as I said, ang pinakamahalaga kasi doon, ano po ba ang intention mo? Bakit ka po nag-oorasyon? Iyon kasi ang pinakamahalaga sa lahat. Hindi yung pangalan po nito. Kasi, alam mo, nung naggrabe po ako, kasi makikita ko yung mga tao, no, bakit ginagamit nila yung Diyos ko? Kasi nakikita ko talaga, mahal na berhen, tapos ginagamit nila po ito, pinapaikot po nila doon. At yun po ang pinag-bind po nila doon sa taong yun. Para hindi po ito makagalaw, di po makaano. And sa isip ko, bakit? Hindi matanggap po yun ng mata ko, hindi matanggap ng siyensa ko, hindi matanggap ng pag-iisip ko na ang Diyos ko na sinasamba ko, ginagamit din po ng mga sasama na makapanakit po ng kapwa ko. Ngayon, medyo naiintindihan ko na kasi. Naiintindihan ko na kung bakit, no? Kasi, sa mga tao na gumagamit, say for example, gagamit ka po ng Round de Guerrero. So, ang Round de Guerrero is ang gamit ito, orasyon ito ni Jose Rizal, panahon po ng Kastila. So, pag bubuhay mo ito, alam mo ba ang mabubuhay mo sa Round de Guerrero kapag kabubuhay mo ito? Cross pater salvame, librime, pater defendime, hots erodim, ad viatam tiam tuam. So, lahat po ng espiritu noon nung mga nag-guerrilla, hindi nila alam guys na patay na sila. And mabubuhay mo po yun bilang kasangga mo kapag ang kalaban mo gumagamit sila ng kaluluwa. So, ang as I said, no, walang yun sa akin. Na mas naiintindihan ko ngayon, no. Like ang orasyon po ni Bonifacio na kahit tagain ka, hindi ka tatablan. Tatablan ka sa personal pero hindi ka tatablan sa astral. And pagkasagsagan na po, pati personal, hindi ka po tatablan. So ito po yung parang noon natatawa ako kasi hindi ako masyadong sa kubol. Wala kasi sa akin yung giyera noon. Wala sa akin yung makipagyera ako. Wala po sa mentality ko yan noon. Pero sa ngayon kasi, sa astral, yes, ganun pala. No? Kasi kung hindi ka lalaban po, talo ka, mamamatay ka po talaga. Ang katawan mo na yan, patayin po nila kapag hindi ka po lalaban. Pero, yung mga ordinaryo na tao po sa ngayon, gumagamit na po sila neto. Kahit kapitbahay ko, kahit yung mga ganito lang, no, simpleng awayan ng borderline ng lupa o orasyonan ka, ma-hospital ka, lahat ng pamilya mo. No? And simpleng bangayan lang po na is like ang spiritual ngayon sa akin. Siguro nga makita niyo na parang
sabihin po natin 70-30 na, more on 70 ang nakikita kong puro spiritual. Nakikita ko kung anong ginagawa nila sa astral, ganito, ganyan po. Yes po. No. Ang sa akin guys, is just like, hindi ko na mapipigilan yung mga taong gumamit ng orasyon. Pero alam mo, kahit sabihin po natin na masaktan mo man ang taong yan, hindi ibig sabihin na hindi po babalik sa iyo yan. Lahat po yan babalik. Trust me. And ang magsasuffer po niyan is lahat po ng mga angkan po natin, susunod ng mga pamilya. Isa po ako doon. Bangayan po yan. Pero more on guys, hindi na rin po ako yung, tawag na ito baga, so parang hindi na rin po ako yung tao na masyado pong emotional, no? Medyo nakokontrol ko na yung emotion ko ngayon. Makikita ninyo, lagi po ako masaya. And sa akin kasi is like more on naintindihan ko na. Ang mundo po natin is just like from the beginning ginawa po ito na parang tayo is like slaves. So, slaves ka lang, no? Parang ano. Kaso lang, ginawa ka lang taga-kot-kot ng ginto, supposed to be. Same hanggang ngayon, ganun pa rin. Bakit po ba ikaw nabubuhay? Bakit po ikaw nagtatrabaho? Bakit gusto mong makuha yung ganito? Same thing. Wala namang pagbabago eh. Wala namang nagbago sa mundo natin. No. Ang problema lang kasi noon is like meron pong naawa sa mankind, which is yung tinatawag po natin si Jesus ngayon. Or baliktad po ba? No? May naawa po sa atin na binigyan po tayo ng will, which is meant to say mind. Binigyan ka po ng kapangyarihang katulad po ng Diyos na kung siya po yung tinatawag niyo. Katulad ng infinito Diyos, katulad ng Atardar, hukbo ng buong sandatahan, no? Hukbo po ng buong mandirigma ng langit. So, ang sa akin, marami na ang gumagamit niyan. Hindi ko nga ine-expect na yung mabait ko palang kapitbahay na matanda is grabe pala siya kamangkukulam. Kasi nga po, mabait po talaga siya. And dahil po sa kapangyarihan na, hindi po nakikita yung lahat ng ginagawa niya. Yeah. And, mind you, umabot din naman siya ng 80. And then, ang nagsasuffer po doon, lahat po ng mga anak niya. Mga anak, apo. Kasi sa mundong ito, wala tayong kapatid dito. Wala kang in physical, hindi kayo magkapatid. Kahit man isinilang kayo ng parehas na ama, parehas na ina, pagdating sa spiritual, hindi kayo magkapatid. The same thing po na bakit hinayaan po ng Diyos na mangyari ito sa'yo. Same thing dahil po, hindi ka po humingi ng tulong. So, you go as it is. So, balik tayo doon sa orasyon para hindi tayo mawawala. So, let's say for example, ang orasyon as I said is like, kailangan mong malaman kung ano po yung intention mo. For example, bigyan kita ng intention na isa. Like, alisin mo ang lahat ng masasamang espiritu. No. Siyempre, ang masama ngayon, in the language of sa astral lahat. Wala namang good, walang bad. No. Kung minsan po masama po ang pakiramdam mo, hindi naman actually ikaw yun. Pwede naman po kasi na ang isang elemental pumasok sa katawan mo kasi kailangan po nila ng tulong. Kung ang mga pari baga, like sabihin nila po na dadasalan nila o orasyonan nila pagkatapos ngaya or patayin po ang mga masasamang espiritu. Ang masamang espiritu po is like pagdating po kasi sa mga elemento, no, nagiging masama sila dahil na rin po sa utos ng mga tao. And pag alisin mo sila, may batas kasi ang kalikasan po na ang tao, hindi ka pwedeng pumatay ng elemento. And trust me guys, kapag ka pumatay ka niyan, may papalit niyan. Kapag nakapatay ka ng isa, may papalit niyan ng 10. Hindi siya makalapit sa'yo kasi super lakas po ng orasyon mo. Pwede po yun. Pero eventually po, mahuhuli ka nila. Kaya po makikita yung iba po, bakit hindi po ako masyado pong attached na ngayon sa mga tao po na sobrang sakit ang dinanas nila. Dahil din po sa spiritual, doon sa hindi nakikita ng tao, ng mata ng tao, grabe po ang ginagawa nila.
No? So, kung gagamit ka ng orasyon, make sure po na tingnan mo behind doon sa kung sinong may gawa sa'yo. Kung halimbawa po ang elemental, pwede mo silang alisin actually. Pwede mo silang alisin kasi kahit po isang tatlong word lang po ng Jesus, Alleluia, and isipin mo po na matanggal sila at alasin sila papunta doon. Huwag mo na silang saktan. And then pagkatapos doon, ilagay mo sila doon sa kung saan pwede silang kumain. Alam niyo ba kung bakit? Kasi sa sobrang dami na po ng mga puno na pinatay, sa sobrang dami na po ng masasamang espiritu, sila po actually ang pagkain. And then, mind you guys, lahat po ng mga entity kumakain. Makita o hindi makita, kumakain sila lahat. Bakit gutom na gutom ka pa rin kahit busog na busog ka na? Or kakakain mo lang, but gutom na gutom ka pa rin? Kasi sila yun. Kung kinulong mo sila, kung anong mararamdaman mo, kung anong nararamdaman nila, mararamdaman mo. So, kapag gutom na gutom sila, ikaw may gutom na rin. Hanggang sa mag-bloated po yung tummy mo sa kakakain, ganito ngayon, nag-overload ka po ng sugar, ng ganito, ganyan. Alam mo kung bakit? Kasi balik yun sa'yo. No. So, sa akin, be careful kung ano man po yung intention mo. Kasi, behind po sa lahat po na nangyayari sa atin, may tao. Pero, hindi rin kasi ang tao. Kasi ang tao po talaga, mabait po yan. Yung ito ba, yung ikaw, yung ikaw po, mabait po yan. Mankind. Di ba tinatawag nating mankind? Gusto kong ano sa inyo ito guys. Kasi, marami kasi ang mga taong pilosopo na tayo lang ang nandito. Yung tinatawag na nilang humankind, di ba? So merong humankind. So may yung bagang lahi po ng tao. So ang di ba, yung mankind. So kung ang tao po lahat is iniisip lang nila na sila lang yung tao dito sa mundo, napakalaking katangahan po yun. No? Kasi hindi lang ikaw ang tao dito. Sa physical, yes, nakikita mo lang lahat po siya. Kahit aso, hayop, lahat po ng mga puno, lahat po yan, merong entity na nandidiyan. Kaya po, masakit po isipin na tayo lang po ang nakatira dito. And lahat po kumakain. Kahit po yung fungus, yung tinatawag po natin na germs, kumakain po lahat yan. So, hindi lang po ikaw yung kumakain. Kasi hindi po mag-i-evolve po ang mundo natin kapag hindi po tayo nakain. Hindi po, yung tinatawag po natin recycled, yun po yun. No? So, ang orasyon mo, kung ang orasyon mo kasi is like, merong masakit sa'yo dito, kasi kung minsan papasok sila dito. Kung anong nangyari nun, kapag napalo mo sila, sabihin po natin na hindi mo sinasadya. Kasi sila din po guys, meron din silang mga kasama. Or ang mga yan po, minsan po tanga din po. Oo, tanga din ang mga yan. Kasi alam nila na hindi natin sila nakikita. Pero kung minsan kasi, pag halimbawa nga natutulog pala sila doon sa may puno, tapos pinausukan mo, tapos hindi sila makahinga, lalo na po kapag ang inusok mo is yung napkin, malalasog po sila niyan. Kung hilo ang inabot nila, hilo din yung abutin mo. Hanggang sa gumaling sila, yun din po ang mararamdaman mo. And kung minsan po talaga, kapag ka nagpas, kaya yung tinawag natin na pag nagpatawas ka, nanuno ka lang po. Minsan po, kung yung tinatawag po natin na balis, gutom po yun. Gutom ng ibang tao, gutom ng mga elemento. Kaya po parang ang sama-sama ng pakiramdam mo. Kasi nga, parang binarahan po itong sikmura po dahil sa gutom. So hanggang tataas yung uric acid mo, bla 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 bla. No? So, pagdating po sa orasyon talaga, simple lang naman talaga. Ang gawin mo lang po talaga doon is like, alamin mo kung para saan. Kasi kung masama ang pakiramdam mo, so, just imagine po ng araw, and then after that, banggitin mo yung 3 pangalan, o kung ano man po ang ginagamit mo. And then, isipin mo na mawawala sila. Huwag masyadong, agresibo. Huwag masyadong, Huwag masyadong kumbaga sa akin, oragon kung sa Tagalog, na
pag masama talaga, akala mo talaga, binanatan ka na po ng mga tao. Walang makapaniwala sa akin na sabi ko sa kanya, yung sakit po niya dito, actually, sa ilalim po ng ribs niya. Actually, diwending itim lang po yan. O usually, diwende po na iba't ibang kulay. Dito po yan siya namamalagi kasi minsan nagugutom. So, siyempre humihinga siya. Parang, nakirot yan. So, akala mo, may ano ka na tapos hirap ka lang huminga. Kasi, siyempre, ang espiritu kasi, pagka papasok siya dyan sa tiyan mo, akala mo hindi ka na makakain. Kasi nababarahan po niya. Ang gagawin mo lang po siya guys, orasyon na gagamitin mo. Halimbawa, nasakit ang sikmura mo dito. Sobrang pong sakit yan. So, gamitin mo po yung orasyon mo, tapos kunin mo po siya diyan, andyan. And then, huwag mo siyang itapon. Like, kunin mo talaga siya. Yung sa pagitan po ng orasyon, mangyayari po yun. And then, ilagay mo po siya kung saan, pwede po siyang makakain. Kasi nagugutom po siya. O sabihin po natin na may sakit siya. So, isipin mo po na gagaling din siya bago mo siya iwanan. So, alam ko mahirap siyang, kapag kasanay ka po talaga na alisin lang po talaga sila sa. So, ang mga pari, galit na galit po sa mga masasamang elemento. Guys, ang elemento, nauna po yan bago tayo ginawa. So, wala ka rin karapatan. Binigyan ka po actually ng kapangyarihan na mamuno sa kanila. Na on behalf sa lahat po ng mga nilalang ng Diyos, ikaw po yung binigyan niya ng pinakamataas na ranggo. So, nasa sa iyo yun kung anuhan mo sila. Then, ang iba naman po, sobrang takot na sila dyan sa mga duwending ngaya, so mga ngaya, tikbalang ngaya. Huwag kayong matakot yan. It's just part of our environment. Kasi kung wala sila, hindi naman naikot itong mundo natin. Hindi ka rin mabubuhay po kung walang kabayo. Oo. Hindi ka mabubuhay kung wala pong baka, kung wala pong unggoy, kung wala pong, lahat po yan may reason kung bakit sila nandyan. So, be considerate po, no? So, sa akin, okay, balik tayo sa orasyon. For example, bibigyan ko kayo ng orasyon, ng example po, ng tinatawag po nating devotion sa Infinito Dios. Okay? So, kung makita po ninyo yan, andyan po siya. Yan. Basahin ko po mamaya. Okay? So, eto siya. Ang devotion sa Infinito Dios, sumamili ka po ng kung anong gusto mong debosyonan. Kung mahal na ina, o mahal na ama, kung sa devotion sa Infinito Dios. So, ganun po ang mo. So, para ka makapasok sa Kanya, pag mag-devotion ka kasi, hindi yung nandoon siya sa langit, ikaw nandito. No, that's not possible. Kasi siya po, dapat po, papuntahin mo siya dito or pumasok ka po sa Kanya. And kaya ka po tinatawag po nagdidebosyon. Nagdidebosyon ka po, dasal lang po ang ginagawa mo. Pero wala po ikaw nangyari na ngayang actual or visual. Wala po. So, say for example, bigyan ko kayo kasi malapit na tayong almost 30 minutes na, no? So, devotion sa Infinity Dios Magnum, basahin ko po ha. So, sa lahat po ng mga nandito po, no, pronounce po itong malakas. So, alis po kayo muna kasi meron po akong babanggitin. So, ang devotion sa Infinito Dios, Magnum Dignum Matamitam Micam Hum Dominum Eternum Tremenda Coios Coios Dios Novi Servidencia Iustus Balawis Aquim Plausinter, Dalicium, Ilium, Pater ad Eternum, Liberame, Salvami. And Marum, Macum, Mitam, Macmamitam, Hum. Ang pinakasusi nito guys is itong pinaka-last. Okay, now paano mo siya bubuhayin? So, meron kang Infinito Dios, meron kang meron pong ikaw external. Pwedeng wala, pwedeng hindi. Pwede pong sa devotion sa araw, pwede mo itong gamitin. Now, pag mag-devotion ka nito, pag mo nito, is like, mo siya, yung magpakumbaba ka, na tawagin mo siya. Kasi pag devotion kasi is like, yung tinatawag na invocation. Ang invocation is, nag-i-invoke ka, nagbubuhay ka po. Binubuhay mo si Infinito Dios sa'yo, hindi doon sa taas. Sa'yo. Tabagang isabuhay mo siya, isapuso mo siya, ipasok mo siya sa katawan mo.
Iyon po ang tinatawag po invocation. And then after that, saka po mag-pronounce ng magnum, dignum, matam, mitam. Habang pinopronounce mo siya, ibabind mo yung sarili mo sa Kanya, na ikaw at ang infinito Diyos iisa. Iyon ang pagbuhay po ng orasyon. Iyon po ang pagbuhay po ng kahit na anong gustuhin mo. Kasi, sabihin po natin na the creed. So, ang creed is like, di ba yung I believe in God? So, I believe in God. Ako kasi paborito ko ginawa ko lang po sa inyong example po ang devotion sa infinito Diyos. No? So, balikan po natin, no? Mamaya na po yung sorry po. So, itong word na to dito, ito yung niya, yung ipopronounce mo ito habang ini-invoke mo siya. And, pinaka-finale po na orasyon mo is 3 times is ito po. Marom, makom, mitam, makmamitam, hum. So, pag i-pronounce mo na, yun na gusto mong mangyari. Kasi for example na gusto mong buhayin ang isang bagay. Ito na po yung mo, ang gagawin mo. Marom, makom, mitam, makmamitam, hum. 3 times mo pong i-pronounce. Kung halimbawa, bubuhayin mo yung kahit na ang bubuhayin mo, so ito muna. And then, ito na po yung lagi mo siyang babanggitin kapag meron kang bubuhayin. Pagbuhay na siya, ganun na din po yung magnum dignum. Pag pronounce mo yung magnum dignum matam, so let's say iba na naman ang gusto mo, like gusto mong magkaroon ka po ng healthy or makapasok ka po sa trabaho, pwede mo itong gamitin. So magnum dignum, tapos pag-isipin mo talaga na mangyayari yung gusto mong mangyari. Sa mind mo, isip mo na nakuha mo na-promote ka na gets mo na yung trabaho mo, then ka na po yun na po yung orasyon mo. Marom, makom, mitam, makmamitam, hum. Yun na po yung pinaka-finale po siya. So, depende sa intention mo, wala kang masasaktan na kahit anong elemento kapag alam mo kung sino po ang gusto mong Sa akin baga is like, okay guys, ito naman kasi itinuro ko sa inyo. Nasa sa inyo yung kung anong gawin. Malaya po kayo. Basta ang sasabihin ko lang sa inyo, magbigay kayo or kahit na anong gawin po ninyo sa ibang tao, sa ibang nilalang, balik po yun sa inyo. Kung sakali naman gusto mong i-promote ka, gusto mong pilitin kang i-promote ng boss mo, make sure naman po nagampanan mo yun kapag na-promote ka na. Kasi sa akin kasi is kailangan nating iba-balance mo yung ginagawa mo. Ang ginagawa mo ba is like tumbasan mo ba yun kung sakasakali pong mapapasayo? Kung halimbawa babae man ang gusto mo, kung makukuha mo ang babaeng yan, kaya mo ba siyang mahalin? Or gusto mo lang siyang pagsamantalahan, gamitin yung kahinaan niya sa kamay mo. Ang hustisya ng kalikasan, lagi yung babalik sa'yo. So, kahit kasi ngayon nga, hindi ko naman na pwedeng hindi ko ituturo sa inyo kasi otherwise po makukuha ninyo yan sa iba. Halimbawa po ng sinukuan, meron pa ikaw kahit sinukuan, pwede mo itong gamitin. Pagkatapos ngayon yan, makukuha mo yan, and then gamitin mo siya sa kung anong aangat ka. Kapag aangat ka, make sure naman po na ang ginamitan mo, aangat din siya. Huwag yung ikaw lang ang aangat, tapos yung iba hindi. Pero pagsasabihin po natin na gumagawa siya ng masama, and then, ang ginagawa mo is like mas marami kang matutunan, marami kang matutulungan. Halimbawa, ang taong yan, gumagawa po talaga ng hindi maganda. Like, ang daming nangyayari ngayon, no? Ang daming nangyayari po ngayon. Nang-rape siya, no? Mga bata ngayon na kinukuha, totoo man yun, hindi. Yung mga tao po na binubugbog yung asawa, no? Ang mga anak niya, so, lalaki po yan na katulad niya. So, kung gusto mo siyang pigilan, gamitin mo ang orasyon na to o gamitin mo ito para mo mapigilan po mo isang tao na mas manakit pa ng mas maraming tao. Is the same thing po siya. So, kung ano po yung intention mo, dapat po mas malaki po yung dahilan kung bakit mo siya gagawin. Ayun po ang kung bakit gagamit ka po ng orasyon. Kahit anong word yan, Latin man yan, Tagalog man yan, Binisaya man yan, magiging orasyon yan kapag paulit-ulit siya sa isip mo. Kahit tulog ka man, pag may titira sa'yo sa astral, kahit natutulog ka, yung kaluluwa mo, forever po yan gising. Ito po ang magdadasal para sa'yo. So, yan po ang tinatawag po nating orasyon.
So, make sure na number 1 po, ang intention mo. Ano ba ang intention mo? Kasi yun ang pinakamahalaga sa lahat po ng bagay. Kaya nga po baga, ang iba ngayon talaga po, ang hirap ng buhay. Kasi bakit? Hindi nila alam kasi kung bakit nila ito gagawin. Ang intention nila, hindi nila alam. Magbubukas sila ng tindahan pero hindi nila alam kung bakit. Gusto lang nilang kumita. Hindi nila inalam na ganito nga ang gusto kong gawin, ganito, ganyan. So, kung dumami man yung mga client niya, hindi na niya kayang gampanan po yung gusto niya. Kasi nga, hindi niya masyadong alam kung ano yung intention niya. That's actually what's happened to us. Hindi natin alam kung ano yung buhay mo. Lahat ng bagay, merong dahilan. Pero yung dasal mo, yung orasyon mo, wala kang dahilan, basta ka lang manakit. Basta lang makuha mo yung gusto mo. Pero hindi mo naman siya pwede mo naman siyang gusto mo siyang singilin, gamitan mo ng orasyon. Hindi mo kailangang murahin yan sa Facebook. Orasyonan mo lang siya ng lihim na ikaw lang po ang nakakaalam. Humingi ka ng tulong sa Infinito Diyos na tulungan ka po na maningil ka sa Kanya kasi kailangan mo yung pera. So, ang ano lang naman yun, wala kang pakialam kung saan siya kukuha ng pera, basta maningil ka. Hindi mo na isipin na yung problema niya sa Facebook, problema niya sa pamilya, problema sa basta sa isip mo, maningil ka. So, yung clarity ng dasal mo, yung clarity po ng intention mo, plus kung ano po ang gusto mong mangyari. Ang orasyon doon mabubuhay. Kahit Bisaya pa yan, kahit Tagalog, Bisaya, Ilonggo, kung ano pa, basta nga yan, ang gagamitin mo, this po yung example, ang devotion sa Infinito Diyos. Yun lang po ang gagawin mo. Simple as that. Pero marami po dyan ang hindi alam yon. Basta na sana. Kaya po, nabubuwang sila, hindi na po sila makatulog, kasi marami na silang napatay. Kapag marami kang napatay ng mga engkanto, Diyos ko, kukunin ka ng mga yan. And bakit hindi ka nakakatulog? Hindi na nakakabalik yung espiritu mo sa'yo. So, bakit ikaw lang ba ang marunong? Marami din, alam din nila yon. Lahat ng dasal mo, galing yun sa kanila. Kasi ang lahat ng elemento, hindi naman yung elemento, galing yun sa taas. Pwede mo silang utusan, yes. Gamit ang orasyon, yes. Basta make sure lang po na lahat po ng dahilan kung bakit mo ito ginawa, para sa may dahilan ka. Kung personal man ang dahilan mo, so be it. Basta yung dahilan po ng bakit mo ito gagawin, mas malaki yung dahilan mo kung kaya ko kailangan gawin to kasi ganito. Kailangan kong makuha ang babae niya. Kailangan kong mapamahal siya sa akin. So be it. It's your choice. Pero make sure naman po na kaya mo siyang mahalin, as I said. Hindi yung pagsamantalahan mo lang. Hindi yung gagamitin mo lang. Magiging masama ka talaga kapag gagamitin mo lang. Kasi susubukan mo ang kapangyarihan ng Diyos kung i-epekto ba siya o hindi. Yun po ang maraming pagkakamali po ng mahal. Okay guys, thank you very much. Sana po hindi po kayo na-bored sa akin. Okay po, basbasan po kayo ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Diyos Espiritu. And sana po mabuhay po tayong lahat. And sana nakapagbigay po ako sa inyo ng magandang aral. Maraming salamat po.